Magandang araw, Sir Paul. Ernesto na lang po ang itawag niyo sa akin. Naganap ang karanasan na ito ilang dekada na ang nakakaraan. Maikli lang ito kaya hindi ko na po papatagalin pa. Noon po ay driver po ako. Truck na malalaki, trailer truck. Madalas po ay mga malalaking kargamento po mula sa pier o mga barko ang aking daladala. Tapos dinadala ko po yun sa kung sino mang pagdadalhan. Dito na po sa Maynila o kaya naman sa mga karatig na probinsya. Doon po umiikot ang buhay ko noon. At sa totoo lang, wala naman po ako naging problema. Mahirap, nakakapagod, pero ganoon naman talaga lahat ng trabaho, hindi ba? Sanayan lang. Pero ang pinaka nahirapan ako noong una ay yung pagtatrabaho sa gabi. Kasi noong una, umaga lang naman yung trabaho ko. Pero dumating yung panahon na nalipat nga po ako sa panggabi. Siguro ikalawang taon ko na po yun. Ganun pa man, hindi naman ako huminto. Kasi trabaho yun eh. Hindi naman ako pwedeng maging maarte at mamili ng trabaho. Lalo pa at may pamilya na po ako nung sinusuportahan. So heto na nga. Isang madaling araw po noon. Kinuha ko yung truck ko doon sa may garahe. Papunta na po ako ng pier. Diyan sa may Tondo. Siguro ang oras nito ay madaling araw. Nga pala noong mga panahon po na yan, hindi pa masyadong mahigpit patungkol sa mga regulation sa mga daan, lalo na patungkol sa mga truck. Kaya maraming truck driver noon na bara-bara lang, walang sinusunod na truck lane. Basta, ang hirap pa noon. Pero nasanay naman kami. Habang nagmamaneho ako noon, inaantok pa ako kasi kagigising ko lang. Hindi pa ako nakapagkape kasi medyo na late na rin ako ng gising noon kaya talagang papikit-pikit pa ako. Pero ganun pa man, sinasampal-sampal ko ang sarili ko para magising ako. Mahirap na at pag nakapunggo ako, pag nakapatay ako, yari ako. Kulong ako panigurado. Wala ako masyadong kasabay noon, liban na lang sa ibang mga sasakyan. Malinis ang daan. Wala ring mga tao sa paligid. Madilim lang po, Sir Paul. Ngunit maya-maya, nagulat na lamang ako nang bigla pong may tumawid na isang tao doon sa gitna ng daan. Yung daan pa naman na yun, walang ilaw. Alam nyo na yan sa Tondo, yung may sa mga pier. Pero isipin nyo 90s po. Sa pagkabigla ko, Sir Paul, wala na po ako nagawa. Napakabilis din po ng pangyayari. Bigla siyang tumawid. Narinig ko na sumalpok ang katawan ng tumawid doon sa harapan ng truck ko. Naramdaman ko rin yun, syempre magbabibrate. Napahinto naman ako ng mabilis, Sir Paul. Narinig ko pa nga yung pagkaskas ng gulong sa semento. Sa totoo lang, hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Nananaginip ba ako? Nangyayari ba talaga to? Baka tulog na ako noon. Baka tulog pa ako noon at baka bangungot ito. Pero Sir Paul, talagang nagising na ako sa katotohanan noon. At totoo nga na nangyayari ang lahat. Tinignan ko ang paligid. Walang mga sasakyan, walang mga tao. Madilim ang kapaligiran. Takbuhan ko na lang kaya. Wala naman nakakita. Nagdadalawang isip ako noon, Sir Paul, sa gagawin ko. Pero sa huli, naisip ko ang tama. Nakaramdam ako ng konsensya. Pagkakamali ko yun, kailangan kong harapin yun. Nanginginig akong bumaba ng truck, Sir Paul. Pagbaba ko ay umihip ang hangin. Dahan-dahan pa ako nung naglakad sa harapan ng truck ko. Nanginginig na tatakot ako. At nang makarating ako sa harap ng truck, naririnig ko ang ugong ng makina. Naamoy ko rin yung pagkuskus ng goma ng gulong sa semento. Pagsilip ko sa ilalim, wala ko nakita na kahit na sino. Pero nakita ko sa harapan ng truck, merong yupi. Ibig sabihin, may tumama nga talaga doon kasi bago yun. Bago bumiyahe, wala pa yun doon, sigurado ako. Ako lang ang gumagamit ng truck na yun. Ngunit, tinignan ko ang paligid. Wala ko nakita na kahit na sino. Walang tao. Sa ilalim, sa gilid, sa likod ng truck wala. Kahit nga dugo Wala talaga, imposible yun. Aray ko, ang sakit naman nun, kuya. Pagkita ko sa malayo, may naglalakad na isang lalaki.
Pakamot-kamot pa ito. Tapos nakita ko na sira-sira ang kanyang damit. May mga sugat din siya na gasgas lang. Teka, ano? Kuya, sa susunod dahan-dahan ka lang. Pero kasalanan ko din eh. Bigla-bigla rin akong tumawid. Akin. Sorry ah. Nakita ko na yung mga sugat ng lalaki. Naghihilom po ng dahan-dahan. Nakita ko pa nga na namula yung mata niya, Sir Paul. Tapos bumalik din po sa normal. Nasisinagan kasi ng ilaw ng truck ko yung lalaki na yun habang papalapit siya. Hindi ko malaman sa sarili ko noon kung bakit ako nangingilabot, natatakot sa presensya ng lalaki. Kahit pa nakangiti siya. Una na ako, boss. Sensya na. Ikaw na lang bahala dito sa gasgas ng truck mo. Nagulat ako, Sir Paul, nang bigla siyang tumalon sa isa sa mga tulay doon pa ibaba. Ako? Naiwan lang ako doon, Sir Paul, na nakatunganga, nakatulala, nakanganga. Nang matauhan ako, bumalik na ako ng truck at nagmaneho papunta ng pier. Di ko alam kung ano nangyari. Kung anong klaseng tao yun o tao ba siya? Wala naman naging problema doon sa gasgas o yung UP doon sa truck kasi madali namang ayusin yun. Importante walang nadali doon sa makina. Pero yung nangyari noon, Sir Paul, talagang takang-taka ko. Di ko alam kung ano nangyari. Wala akong kaide-ideya kung paano nabuhay yung lalaki. Tao ba siya? Pero nang lumipas sa mga panahon, doon ko lang nalaman na bukod pala sa ating mga tao, meron pa palang ibang mga nilalang na nabubuhay dito sa lupa. Kagaya na lang ng mga engkanto o aswang. Ang tanong, anong klaseng nilalang yung lalaki na yun? Ang importante, hindi ako nakapatay. Hindi ako nakulong. At yung karanasan na iyon, heto, first time ko lang binahagi sa ibang tao. Hello, Sir Paul. Tawagin niyo na lang po akong Luke. Nangyari po ang karanasan na ito 2005. Noong ang trabaho ko noon ay isang pahinante sa isang malaking truck. Nagde-deliver kami noon sa iba't ibang lugar. Mga iba't ibang produkto ang dala namin noon, Sir Paul. Yung mga pantinda ba? Basta sari-sari po yun. Nung mga panahon po na yun, meron po akong bagong kapartner. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Kuya Ando. Matanda lang po siya sa akin ng ilang taon. Ako noon kasi 22 years old. Samantalang siya, siguro mga nasa 25, 26, 27. Pero sa itsura niya mukha siyang matanda. Parang halatang pagod sa buhay. Parang stress. Parang ang daming iniindang problema o pagod o kung ano man. Malungkot din kasi siyang tao eh. Hindi nagsasalita, hindi pala kausap. Kaya nga nung nakapartner ko siya, tumahimik din yung buhay ko. Ako naman, wala na akong pakialam, basta importante sumasahod ako. Siguro mga 2 buwan na po kaming magkapartner ni Kuya Ando. Naatasan po kami noon na mag-deliver sa isang lugar. Sa Cavite po ito. Liblib na lugar ng Cavite yun, Ternate. Meron kaming dideliveran doon na isang baryo na magtatayo ata ng bagong convenience store, sari-sari store o grocery store kasi marami siyang order. Hindi naman kami nahirapan na matunto ng lugar at na-deliver naman namin ng maayos yung mga produkto na in-order niya. Pagod na pagod nga ako noon pero gano'n naman talaga kasi yun ang trabaho ng pahinante. Ang magbaba ng mga kargamento habang nagpapahinga yung driver. Pero buti nga si Kuya Ando, tinulungan din ako kahit papaano. Kasi yung ibang mga truck driver, papabayaan ka lang yan. Pero siya, para mas mapabilis kami, tinulungan niya ako kahit inuulit kong sabihin sa kanya na magpahinga lang siya, ayos lang kako ako, pero siya, tahimik lang, tumatango lang, tapos tinutulungan ako. Pagkatapos noon umuwi na po kami. Sa liblib pa rin po kami na daan dumaan. Gabi na po nito, siguro mga 7:00 na ng gabi. Pagod at inaantok na ako. Ngunit maya-maya po, Sir Paul, nagulat na lang kami nang bigla kaming hinarang ng mga misteryosong lalaki. Mga nakasuot sila ng maskara,
Tapos may mga dalang itak. Hinaharang nila kami, tinututukan ng itak. Walang nagawa si Kuya Ando kundi hininto ang truck. Kuya Ando, ano po yung mga yan? Di ko alam. Palagi ko mga kulto. Papatayin nila tayo. Look, kung ano mang masasaksihan mo ngayon, pangako mo, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Hindi na ako nakatugon pa kay Kuya Ando noon. Bigla siyang bumaba. Hindi ko na rin siya napigilan. At nagulat na lamang ako nang bigla siyang sumugod doon sa mga taong nakasuot ng maskara at may hawak na patalim. Tapos bigla po siyang nagbago ng anyo. Noong mga panahon po na yun alam ko na kung ano siya. Isa siyang aswang. Galing ako sa probinsya na maraming kwentong ganyan pero hindi ko akalain na makakakita ako ng ganoon ng personal at katrabaho ko pa. Yung mga nag-aamok na nang harang sa amin, kitang-kita ko kung papaano nag-atrasan, lalo pa nang atakihin sila ni Kuya Ando. Kalmot dito, kalmot doon, kagat dito. Hindi sila nakagante ng taga. Napakabilis ni Kuya Ando at napakalakas niya. May nakita pa nga kung pinatay niya eh. 2 yun. Kinalmot niya, matindi. Tapos noon, iniwan lang sila ng mga kasamahan nila. Samantala, nung wala na yung mga humarang sa amin, bumalik naman si Kuya Ando doon sa pwesto ng truck at nakita ko rin kung papaano magbalik sa normal yung itsura niya. Sumakay siya ng truck na para bang wala lang nangyari. May mga mantsa pa nga ng dugo sa kanyang kamay. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Ayos ka lang ba, Luke? Oo, Kuya. Pakiusap. Huwag na huwag mong ipagkakalat kahit na kanino ang tunay kong pagkatao. Pangako, Kuya. Pangako po. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Kaya sino ako para maging tanga? Mula nun, Sir Paul, naging malapit kami ni Kuya Luke sa isa't isa. Hindi ako nakaramdam ng takot sa presensya niya kahit kami lang dalawa sa mga malalayo naming biyahe. Kahit aswang siya, tao siya. Sigurado ako doon. Ilang taon din kami nagsama ni Kuya Ando. Hanggang sa nag-resign na rin ako sa trabaho na yon at mula noon, nagkahiwalay na kami ng landas. Kung ano na ang ginagawa niya ngayon, wala na akong kaide-ideya. Basta utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung nasaan ka man, Kuya Ando, maraming salamat sa iyo. Rolly na lang po ang itawag niyo sa akin. Nangyari ito, 2003. Sa bandang Batangas po ito naganap. Noon po ay trabaho ko ay isang truck driver. Bali ang kumpanya po namin ay yung lipat bahay. Yung kinakontak po kami ng mga tao kung may gusto silang ipalipat ng mga kagamitan. Siguro hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Isang araw po noon, Sir Paul, may inatas po sa akin trabaho yung boss ko. Sabi ko, sige lang, walang problema. Pero ang ipinagtaka ko, pagkita ko sa laman ng truck, isang malaking kahon lang ito. Siguro yung size po niya ay isang aparador. Ganun lang kalaki. Nagtaka naman ako kasi ang kadalasan na pinapadala sa akin, limpak-limpak na kagamitan. Punong-puno ang truck. Pero sa pagkakataon na yon, isang kahon lang. Boss, ano laman ang kahon na yan? Di ko nga rin alam eh. Pero alam mo ba, malaking binayad nila. Eto, tip daw sa'yo. Pagkita ko, inabutan ako ng malaking tip. Talaga boss? Ang laki nito ah. Kaya nga nagtataka ako. Pero boss, baka naman illegal yan. Hindi. Sinilip ko yung loob eh. Yung loob, box din. Kung anong laman eh, hindi ko alam. Kinalog-kalog ko nga eh. Tsaka mapagkakatiwalaan naman yung nagpa-deliver niyan kasi kakilala yan ng isa sa mga tropa ko eh. Dalhin mo lang daw yan, wala nang ano-ano tapos makakauwi ka na. Ayos ba? Ayos sir. Binigay sa akin yung address at agad ko na nga itong pinuntahan. Wala naman ako naramdaman na kakaiba. Normal lang ba? Makalipas po ang ilang oras, siguro mga alas 4 na ng hapon,
Narating ko na rin po ang nasabing lugar. Ang pinagtataka ko, Sir Paul, isa itong baryo. At sa pagdating ko doon, Sir Paul, lahat ng mga tao nakasuot ng kulay itim. Hinihintay ang pagdating ko kasi may nag-assist sa akin doon. Dumiretso raw ko doon. Lahat sila inaabangan ako. Ano bang meron? Yung vibes ng pakiramdam doon, para bang may mangyayaring burol, libing o kung anumang mabigat na selebrasyon. Sa pinakagitna ng baryo, nandoon ang lahat ng mga tao. May parking spot na nakaabang doon sa truck, tapos may nag-aabang din sa akin. Ikaw ba yung delivery boy? Ako nga ho. Kayo ba si? Ako nga yan. Kami na ang magbababa ng kahon. Buksan mo lang ang truck mo, maliwanag. Sige ho. Ginawa ko po ang gusto nila. Pinuksan ko ang truck. Tapos sila na nga po ang umakyat. Sila na rin ang nagbaba. Ingat na ingat nga sila. May humawak ba sa kahon? Wala po. Huli ko na naaalala na base nga kay boss, hinawakan niya ang kahon nung inalog-alog niya ito. Pero hindi ko na yun sinabi pa sa mga taong nandoon. Binaba nila ang kahon. Tapos, nilagay doon sa parang altar sa gitna. Saktong bumuhos ang ulan kaya sumakay na ako sa truck pero hindi pa nila ako pinaalis. Pinirmahan lang nila yung waybill na daladala ko. Nakatingin lang ako sa ginagawa nila. At nagulat ako nang binuksan nila yung kahon na kahoy. Tapos binuksan pa nila yung isang kahon na kahoy doon. Para itong ataol, Sir Paul. Pagbuklat nito, nakita ko na may tao nga doon sa loob. Para itong nasunog, Sir Paul. Hindi na makilalang itsura. Pagkatapos noon pinaalis na ako ng mga tao doon at sinabihan na, huwag ka magsasalita sa mga nasaksihan mo, kundi papatayin ka namin. Siyempre, Sir Paul, anong isasagot ko doon kundi oo lang, opo lang, tango lang. Kasi nakakatakot sila para sila mga baliw. Habang bumubuhos yung ulan para sila nagseseremonya, Sir Paul, ako naman humarurot na ako ng alis doon. Takot na takot ako. Buong biyahe ko pabalik, gulong-gulo ako. Di ko alam kung ano ang mga nangyari, kung anong kabaliwan yun. Nakabalik naman po ako sa Maynila ng ligtas. At kagaya ng sabi ng mga taga-baryo, hindi ko sinabi kahit kanino, kahit sa boss ko yung nasaksihan ko. Baka mamaya, ako pa yung mayari. Pero alam niyo ba, Sir Paul, makalipas po ang 2 linggo, misteryoso pong namatay yung amo ko. Ang sabi bangungot daw, ang sabi atake sa puso. Basta hindi na lang po siya nagising. Pero Sir Paul, may suspecha ako. Maari kaya na merong koneksyon yung paghahawak niya doon sa kahon? Doon sa naglalaman ng sunog na katawan? Hindi ko alam, Sir Paul. Basta ako mabuti na lang, hindi nakahawak doon sa kahon. Hanggang sa mga puntong ito, wala akong ideya kung ano yung nasaksihan ko, kung anong ginawa nila doon sa katawan. Pero isa lang ang nasisiguro ko, nakakatakot, nakakakilabot, lalo pa kung meron itong koneksyon sa pagkamatay ng boss ko. Kung umabot ka sa parte ng video na ito ay nagpapasalamat ako. Ako si Paul, ang boses sa likod ng Creepy McPansit. Sana po nagustuhan niyo po ang kwento natin sa araw na ito tungkol sa mga truck drivers at mga pahinante. Sana po nagustuhan ninyo. At sana po magustuhan nyo rin ang mga susunod pa nating kwento dito sa channel na ito. Kaya comment down below, like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po.